Yun, yes, hello. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron pong binisto itong dating first kabit ng Pilipinas na si Hanilet Abansenya na ang ini-endorse ulit talaga ni Duterte na senatorial po sa 2025 election ay 10 lang. So hindi kasama si Aimee, hindi kasama si Camille, at saka yung mga ibang mga extra, no? Sila Kerubin, sila Hunasan, so 10 lang. So alam nyo kung ano nakakatawa dito? 'Di ba? Pinaringgan po talaga ng matindi. Tinarayan po ng malupit ni Hanilet Abansenya si Aimee Marcos sa harap ng stage. So pahiya po talaga si Aimee Marcos dito. Alam nyo kung ano nakaka-bullshit dito, no? Ilang beses na pong napahiya si Aimee Marcos sa mga Duterte, pero itong hayop na Aimee Marcos na to, dikit pa rin po ng dikit sa mga Duterte. Isipin nyo yung word na mangga. Di ba? Yung mangga na word, di naman natin alam yan, di ba? Pero kanino, pero ito, dinikit ito kay Aimee Marcos. Sino nagpasimula niyan? Si Sara Duterte. Di ba? Si Sara Duterte po ang unang tumawag na mangga kay Aimee Marcos. Mangga gamit. Oh. Tapos ngayon naman, pinahiya ni Hanilet si Aimee Marcos sa harap ng maraming tao, sa harap ng stage. Ito si Aimee Marcos naman, mukha pa rin tanga. Na dikit pa rin po sa mga Duterte. Para makuha niyo yung point ko mga ka-streetwise, no? Ito po yung ito yung statement ni Hanilet noong nakaraang April. O, ito sabi ni Hanilet ng bandang April, no? Hanilet Abansenya, hindi naniniwala kay Aimee Marcos. Ang malupit dito, nung isang araw, no, meron pong meeting di Abansi yung PDP laban. Ito yung sinabi ni Hanilet. Pakinggan nyo to, Then, reactionan natin, no? Okay, hanapin ko lang. Wait, ito. Okay, so ito. Tingnan nyo to. Di ba? Tapos, may isang paek-ek. 10 oras kami doon. May dapat ginawa ka. Di ba? May dapat nagawa ka. Alam mo yung anak ayaw papasukin. Right? Yun ang anak Wala na. Hindi na miskin, hindi lawyer. So, alam niyo yung word na paek-ek, sinabi po ni Hanilet din ito noong nakaraang buwan kay Aimee Marcos na yung Senate hearing nga daw po ni Aimee Marcos ay paek-ek lang daw. So malinaw naman dito, no, na pinaparinggan dito ni Hanilet na isang paek-ek si Aimee Marcos po yun. Para mas malinaw, continue natin. May hand ka doon Kasi, related sa iyo yung nakaupo. Di ba? Pero wala ka ginawa. Maraming lumipas na maraming abuses. Doon na lang sa KOJC, maraming... Taka lang, putulin ko lang dito, So, tingnan nyo, kung gaano kamangmang itong si Hanilet. Ang sabi niya, ito lang, hindi ko sa kinakampihan si Aimee Marcos, no? Maganda nga to nag-aaway-aaway sila. Pero ang point natin dito, mga kababayan, anong magagawa ni Aimee Marcos habang inaaresto si Digong? Di ba? Hindi niya umuwi sa Aimee Marcos sa Ilocos? Hindi niya nakikipagkita sa kapatid niya yan? Oh, and besides dun sa usaping pamilya, wala pong karapatan si Aimee Marcos na pagsabihan yung kapatid niya regarding po sa executive. Kasi po, presidente po yung kapatid. Si Aimee po, legislative. Gumagawa lang ng batas. Ikaw masyado ka rin demanding nila. Kala mo, napakatalino mo Actually, wala ka rin namang alam ano ka lang kabit ka lang ni Digong dati. Ayun lang talaga yung papel mo sa Pilipinas. Wala kang alam. Hindi By the way, no, ang nakakatawa kasi dito, tayo na inis kay Aimee Marcos dahil po sa ginagawa ni Aimee sa kapatid niya at saka sa katarantaduhan niya nga po dito. Itong si Hanilet naman po, hindi man lang marunong mag-appreciate, no? Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung sinakripisyo ni Aimee Marcos dito. Sige, continue natin, sige. Ipas na maraming abuses. Doon na lang sa KOJC, maraming abuso na nangyari doon Alam ko yun Di ba? Hinahanap nila doon, nagbungkal na sila ng property doon na hindi kanila. Pero walang... Tanga rin talaga no? Hindi kasi ang point dito, no? Hindi na kailangan magbungkal ng mga lupa sa KOJC kung sumuko na lang po si Kibuloy.
Actually, nakakagulat dito, no, itong si Hanelet, kababaeng tao, kumakampi sa Manyakis eh. Paano kaya kapag ikaw yung minanyak ni Kibuloy, tapos si Kitty Duterte yung nirape ni Kibuloy, matutuwa ka ba? Kababaeng yung tao, kinakampihan niya si Kibuloy? O, continue pa natin, sige. Ginawa. Ngayon, magpa-ek-ek ka. Di ba? So, yun ang ano ko. Kasi ang Ayan ha, tandaan nyo mga kababayan ha, paek-ek lang daw si Amy Marcos. Sinabi niya ito, doon po sa PDP Laban rally. Sa harap po ng madaming tao, live on social media tsaka sa Philippine Television. I think sa SMNI din ata, no? Sige. di ba? Di ba? So, yun ang ano ko. Kasi ang bilin talaga sa akin ni Presidente, sa amin, sabi niya, 10, Duterte. Duterte talaga. Duterte talaga. So, wag niyo hong kalimutan. Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Tangan, puta talaga, no? Maawa kayo sa susunod na henerasyon. Actually, mas nakakaawa po yung mga namatay ng tukhang. Oh, tapos Duterte pa. O ngayon, ang point dito mga babayan, malinaw po, no? Kasi kanino tayo maniniwala? Di ba? Regarding nga po sa sinabi ni Digong. Siyempre kay Hanelet. Kasi si Hanelet po yung huling pumunta po sa sa ICC, sa Dahig. O ang bilin po ni Digong, Duterte lang, wala nang iba. So alam nyo, nakakatawa dito, mukhang tanga po si Amy dito. Sa kabila na po ng ginawa ni Amy Marcos, hindi pa rin po siya ma-appreciate ni Digong at saka ni Hanelet. Pati rin data si Pulong. Oo, si Pulong wala rin. Si Pulong hindi rin siya type. No. So ngayon, ito tingnan nyo So ito, nabalita ito sa politiko ko kanina. So sabi dito, Bongo Biden Senate slate, Amy Marcos still out of Magic 12 despite Sara's endorsement. In-endorse na nga ni Sara Duterte si Amy Marcos, wala pa rin po siya sa Magic 12. Diba, despite a high-profile endorsement from Vice President Sara Duterte, re-electionist Senator Amy Marcos continues to struggle in the polls. Her latest rating is 27.6%, placing her outside the top 12 contenders. She ranked between 14 and 18. This particularly significant given Vice President Sara Duterte active campaigning for Marcos, including a political endorsing Amy release just days before the survey was conducted. Di ba? So, itong survey po na to, lumabas na po dito yung endorsement nga po ni Sara kay Amy. So, sa kabila na po ng ginawa ni Amy, no, na dinimanda na nga po sila General Torres, sila Marbil, in-endorse na nga po ni Sara Duterte sa Amy Marcos, laglag pa rin po siya sa survey. At ang point ko lang dito mga kababayan, na ulitin ko lang ha. Pahiya na naman po on public si Amy Marcos. Pinahiya. Kasi alam niyo mga ganyan klaseng usapin, pwede namang i-private yan, no? Pero ang intention talaga dito ni Hanelet, ipahiya si Amy Marcos para wag pong iboto ng mga tao. So isipin nyo sa pagkakataon po na to, pinahiya na nga si Amy at marami na pong beses na pinapahiya po si Amy. Hindi po ito yung first time. Tandaan nyo on public, sinabi po ni Sara Duterte, no, na ako sinabi ko kay Amy Marcos, papatapon ko yung tatay mo sa West Philippine Sea, papahukay ko yung bangkay niya. Sinabi ni Sara yun kay Amy. Sinabi niya on public, okay lang kay Amy kahit magmukha siyang tanga. And then mga kababayan, yung word na mangga, si Sara Duterte nagpauso niyan kay Amy Marcos. Pero okay lang po kay Amy Marcos yan. Hindi ko na nga po maintindihan yung gaga na yan tapos ngayon, nakapak pa rin pa sa survey. Actually, tulad yung sinabi ko, hindi na po kailangan ni Amy Marcos ng boto ng mga DDS. Sa mga loyalista pa lang po, pasok na po si Amy. Bobo kasi, no? So ngayon, tinan nyo to Okay, so ito naman, sabi dito, no? So dahil nga po sa mababang survey ni Amy Marcos, sabi ni Amy nung isang araw, no? Umapila si Senator Amy Marcos sa COMELEC na higpitan ang regulasyon sa mga lumalabas na survey na nagagamit umano sa brainwashing and mind setting sa halalan 2025.
Sumadsad ang numero ni Marcos sa pinakahuling pre-election survey, ngunit hindi umano siya nakikinig dito. O nga pala, hindi ka pala nakikinig dito, bakit ba pinapatigil mo? So sabi ni Amy dito tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutusin, kinakailangan na sigurong i-supervise. I-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying predicate. Ika nga. Okay. So Marcos said in the reaction on the Okta research. Okay. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito, napaka-on denial pa rin po ni Amy. Hindi niya pa rin makuha yung point na kaya po sumadsad po sa survey, di ba ang ratings ni Amy Marcos, kasi nga po boba po siya. Imbis po nakampihan yung tama na ginagawa ng kapatid niya, kumakampi po siya sa mali. At ang malupit dito mga kababayan, akala kasi ni Amy Marcos na sa pagkampi niya sa mga Duterte, mas lalaki yung boto niya. Kasi kung talagang hindi concerned si Amy Marcos dito sa eleksyon, sana hindi niya na papatigil po yung yung paglabas po ng mga survey po na yan. So ngayon, ito yung pinakahuli niyang ginawa, And actually, nabanggit ko na to kanina Ito. So kanina, the Ombudsman asked Marcos officials, including Remulla Brothers, to respond to the criminal and administrative complaints filed by Amy Marcos after former President Rodrigo Duterte ICC arrest. Ngayon, dahil nga po dun sa nagsampang nga po ng complaint itong si Amy Marcos, di ba sa Ombudsman, na si Ombudsman nga po, tauhan nga po ni Digong ito, si Samuel Martires. Actually, wala na tayong problema dyan kay Martires kasi sa August, tapos na po yung termino niyan. Kaya wala rin ito, bababasura din ito. Kasi ang papalit po sa Ombudsman, pag natapos po yung termino ni Martires, appointed na po ni PBBM. So ngayon, ito yung update ngayon. So, doon nga po sa final nga po na complaint ni Amy Marcos, at yung pinagbasihan niya nga po yung bias na hearing niya sa Senate. So, pinapasagot po ng Ombudsman itong mga tao po na to, So, andito ang dami nito. Ang daming dinimanda pala ni Amy dito, So, unang-una, si Remulla, si Nicolas Torre, si Marbil, si John Vic Remulla kasama pala. Tsaka sila Kanilaw. Meron pa pala. Meron pa pala dito. Iwalay na complaint ata siguro to, Kasi Torre, Marbil, Remulla, Kanilaw. Pinapasagot po sila sa loob po ng 10 araw. Actually, 10 araw, ang bilis, Hindi, actually, wala pa naman to Kasi sa 10 araw po na yan, pwede pang mag-MR. Itong mga taong ito, pwede pa sila mag-motion for reconsideration para sumagot. Tapos, sakto yun, August, tapos yung termino ni Martires. Yun, so ginamit po ni Amy Marcos po yung pinaka-secret weapon po nila sa Ombudsman. So yun mga kababayan, So kayo po, ano po masasabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni dating first cabinet ng Pilipinas na si Hanelet. Di ba? Kasi sabi nga ni Hanelet, ang ginawa lang daw ni Amy Marcos, paik-ek lang daw. Nung may mga pagkakataon daw po na may magawa dapat si Amy Marcos, hindi niya daw ginawa. Talino mo talaga, Hanelet. Hayop ka, Ewan ko dito. So, yun, ano po masabi nyo nga po dito? And then, ano mga po masabi nyo nga po dito sa mga kaso na sinapta nga po ni Amy Marcos dito po sa mga tao na umaresto kay Digong, So, yun. So, pa-comment lang po sa baba. Pinabasa ko pong lahat. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetways. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.